ang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo nagbabalik po sa segment nating Alagang Natural. Ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel at ang topic natin ngayon ay kalusugan, kalikasan kontra rabies. So ngayong araw pag-uusapan natin ng isang sakit na halos 100% na nakakamatay. Pero 100% natin din pwedeng maiwasan. No? Kapag nagkaroon ka na kasi ng simptomas nito, medyo delikado talaga. Ulitin ko po, no, 100% siyang pwede ding maiwasan at ito ang rabies, no, or rabies. Dito sa Pilipinas, nanatiling public health concern ng rabies, lalo na sa mga lugar na maraming unvaccinated na aso. So ulitin natin, ano ba talaga yung rabies at saan ba ito nanggagaling? Ang rabies ay isang dulot ng isang rabies virus na nasa laway ng infected na hayop. Hindi lang po ito sa aso, no, or sa pusa. Pero pangkaraniwan na alam natin, aso, pusa lamang. Pero kasama na din dito yung panike at ibang mga mammals. Ayan. So sa laway po nila na meron. So ang virus na ito ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng kagat, kalmot o pagdila sa sugat or mukosa na exposed. So ano yung mga mukosa natin ulit? Mata, ilong, bibig, or anything na exposed na basang parte ng katawan natin. Alright. So kahit mukhang malusog yung hayop, maaari pa rin itong magkaroon ng rabies. So again po, ang rabies ay isang virus, no? So mas malalim na paniwanag dito at mahalagang maunawaan natin is that ang rabies is pumapasok through an entry wound. Ibig sabihin po, merong sugat or merong bitak dun sa balat, no, na pwedeng pumasok doon yung virus. So kapag nakagat, pumapasok yung virus sa muscle tissue at dito siya dumarami doon sa loob ng muscle na yon. Ngayon, kapag dumami na po siya, dito na tinatamaan yung mga ibang ugat or ibang mga nerve system na, again, umaakit po kasi siya. So pumapasok siya dito sa mga nerve systems na to at kapag hindi po kasi naagapan kaagad, ascending po yung infection. Ibig sabihin po, pataas yan ng pataas, no? So, ito ang kakaiba sa rabies at hindi ito agad na pumupunta agad sa dugo. Ulitin ko po, sa muscle po siya, no? Tapos pumupunta dun sa mga nervous system natin. Ayan. So, mabagal ang pag-akit ng virus na to sa pamamagitan ng mga nervous system natin. Patungo ito sa spinal cord, papunta sa utak. So, karaniwan, ng incubation period nito is around 1 hanggang 3 buwan, no? Kaya hindi natin kagad siya mapapansin. Yung iba kasi papabayaan mo na, ay, nakagat ako, papaduguin ko lang, lilinisin ko. Pero again, kailangan po natin, lalo na kung hindi nyo alam kung vaccinated ba or nabakunahan ba yung hayop na yon, is magpa-anti-rabies tayo kaagad. So, maaari kasing maikli or kung mas malapit, lalo na sa ulo or sa ibang parte or maselang bahagi ng katawan, pwede kasing umakyat kaagad, no, yung virus itself. At ang iniiwasan natin kasi dito is yung brain infection or yung encephalitis na pwedeng mangyari. Kapag umabot kasi sa utak or kapag umabot na to sa spinal cord natin, nagkakaroon na ng matinding inflammation or pamamaga. At dito na nagkakaroon ng dysfunction or failure dun sa mga iba't ibang nervous systems natin. No? At ang mga simptomas nito, at ito nga po yung sinasabi namin na kapag nagkaroon ng simptomas, lalo na ng rabies, sure 100% na nakakamatay po siya. Isa po dito is yung hydrophobia or yung takot sa tubig. Ang mga pasyente po na nagkakaroon ng rabies ay hindi po kasi sila nakakainom ng tubig. Aerophobia, hirap din po silang huminga or parang takot din sila sa paghinga. Kaya po, ito din yung kadalasan na nangyayari or kadalasang sanhi ng pagkamatay din nila. Agitation, yung tipong agit or hindi sila mapakali. Kasama na din yung pagkalito at yung paralysis sa ibang parte ng katawan. So kapag symptomatic na, no, halos wala na talagang lunas dito. So ano dapat ang ating gawin kapag nakagat? Unang-unang hakbang dito is hugasan. Hugasan natin yung sugat ng 15 minutes, no, dire-diretso, gamit ng sabon sa dumadaloy na malinis na tubig. Uulitin ko po, no, malinis na tubig at hindi lang po bastang tubig lang, no. Apas dapat running water po talaga na merong sabon ang gamit natin. Ito yung pinaka-importanting step talaga. Next step, disinfect. Lagyan natin ng iodine, no? At wag lagyan ng mga kahit anong ibang bagay. Yung mga nababasa natin na narinig nating bawang, toothpaste, langis, o kung ano man yung ibang traditional remedy, wag po natin tong ilalagay. Yung gamit natin is yung antiseptic talaga. Ayan. Pangatlo, magpatingin kagad sa ABTC. So ano tong ABTC na to? Ito yung Animal Bite Treatment Center or ABC na lang, Animal Bite Center, no? Bakit? Sila po kasi yung magsasabi or mapapansin po naming mga doktor kaagad sa mga bite centers kung anong kategory yan. And pag-usapan natin yung mga categories, which is 3 po yung category na. Category 1
ito yung walang sugat, wala namang laway, or walang pumasok sa may mukosa, pero alam natin na walang bakuna yung aso itself. So pwede pa rin kasing magbigay ng mga anti-rabies ito or ibang lunas ang ibibigay natin. Sa category 2 naman po, merong ibig sabing exposure, gasgas or kagat na walang pagdurugo. So dito magbibigay kaagad tayo ng anti-rabies vaccine. Sure na to na meron tayong ibibigay, lalo na depende kung saan parte ng katawan. And category 3 po, ito yung malalim na kagat at meron ng pagdurugong nangyari or meron naging bitak or nagkaroon ng exposure na po talaga sa skin itself. So yung laway is sure na pumasok na po dun sa sistema, no? So dito, vaccine at saka yung RIG, yung RIG or yung rabies immunoglobulin yung binibigay natin. So, ang DOH po or Department of Health at mga local government units natin ay meron pong mga programa na laban sa rabies. Sa ilalim ito ng, again, Department of Health at yung National Rabies Prevention and Control Program. So, ang layunin nila po dito is magkaroon ng zero human rabies death at saka magkaroon ng mga libreng bakuna sa mga ABC or Animal Bite Center. At syempre yung mga public awareness, paano natin may iwasan ng rabies. So, kasama na dito sa mga program na ito yung mga mass dog vaccination na mga led po to ng mga local government units. Kasama na rin dito yung mga pet ownership campaigns at saka yung Anti-Rabies Act of 2007 or RA 9482. Ayan. So maraming mga local government units ang nagbibigay ng libreng anti-vaccinations, no? Anti-rabies vaccinations. Depende na lang ito talaga sa araw or kung saan po kayo nakalugar. So meron din mga mobile vaccination drives at saka mga dog registration programs para po natatrack natin kung ano yung mga pet babies natin kung sila po ay bakunado or hindi or lalo na yung mga aso sa lansangan itself. Ayan. So Flavon Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Paano ba natin may iwasan ng rabies? Unang-una po, pabakunahan natin taon-taon ang mga alaga nating aso at pusa, ang ating mga fur babies para makaiwas sa rabies. Pangalawa, huwag nating hayaang gumala ang mga alaga natin ng basa-basa. Again po, pwede po kasing mahawa yung mga alaga natin or yung mga domesticated nating mga hayop sa bahay, lalo na po dun sa laway na meron po sa mga ibang hayop. Tapos, sunod dito, isturoan natin yung mga high risk, no? Yung mga bata, mga senior, mga ibang tao sa tamang pakikitungo sa hayop. Huwag natin medyo silang i-aagit, huwag natin silang lilituhin, o huwag din natin gagalitin. Dahil again, kahit po alaga natin sila or domesticated po, pwede pa rin po kasi silang mangagat pabalik or mangalmot. Ayan. So, iwasan din natin yung mga hindi kilalang hayop, lalo na dun sa mga lugar natin. And then lastly, magpatingin na kapag merong exposure or kapag nakagat or nakalmot or nadilaan yung sugat or bitak na balat natin. Ayan. So, eto na ngayon. Mga pinakamadalas na tinatanong tungkol sa rabies. Okay. So, totoo bang nakakamatay ang rabies? Yes po.
halos 100% fatal kapag nagkaroon na po ng simptomas, pero 100% preventive or mape-prevent din, no? Kapag naiwasan naman natin or naagapan natin yung mga simptomas. Ayan. Pwede bang hindi magpabakuna kung maliit lang ang sugat? Okay, hindi. Kasi kahit maliit na yung sugat, maaaring magdala pa rin ito ng virus. So ulitin ko po yung kailangan natin gawin kapag ikaw ay nakagat. 15 minutes po na tuloy-tuloy na paghugas sa malinis na tubig, no? Next natin is gumamit ng iodine or antiseptic para malinis yung lugar. And then lastly po, magpatingin kaagad tayo sa mga animal bite centers natin. Ayan. So, ulitin natin, gaano ba katagal lumalabas ang simptomas? So, meron po yung incubation period na karaniwang 1 to 3 months po talaga or 1 hanggang 3 buwan na time period. Pwede bang obserbahan muna yung aso bago magpabakuna? Okay. Depende yan sa exposure category. Kung natatandaan nyo po yung category 1, 2, and 3, no? So, kapag usually sa 3, wag na po muna nating obserbahan. Dumiretso na po kagad tayo kasi nga meron na kasing exposure or pumasok na po kasi talaga yan, no? Sabihin na natin wala, pero again, merong exposure din sa area na yan. So, depende po siya sa exposure category. Ngunit wag nating ipagliban yung pagpatingin natin, no? At wag nating kakalimutan. Again, yung incubation period nito is 1 to 3 months time. Ayan. So nakakahawa ba ang rabies mula sa tao sa tao? Okay. Napakabihira pero karaniwan animal to human lang po yung transmission niyan. Okay. Ligtas ba ang rabies vaccine? Yes, opo, no. Ligtas po siya at epektibo po ang rabies vaccine. So again po, pwede din kasi yung pre at saka post-exposure or mga prophylaxis na pwede. So actually po, inirecommend namin if kung kayo po is nag-handle po no, ng mga hayop, is magkaroon din po kayo ng pre-exposure prophylaxis at mas makakatipid pa po kayo dito lalo na if kung meron kayong mga alaga or mga fur babies po sa bahay. Ayan. Ilang turok ang kailangan? Okay, depende ito sa protocol. So karaniwan 3 to 4 doses, depende po kung anong nangyari or kasaan po kasi yung kagat itself and kung ano yung category natin dyan. No? So ano ba yung RIG or RIG or yung rabies immunoglobulin? So ito is nagbibigay agad ng antibodies. Ito technically is antibodies habang hinihintay natin yung epekto ng bakuna. So para siyang supplementation or parang nagtutulungan po yung vaccine itself at saka yung immunoglobulin or yung rabies immunoglobulin. Ayan. Pwede bang mabuhay kapag may simptomas na? Okay. Very rare, pero again, ulitin po natin. Kapag nagkaroon na po or wag naman po natin sanang umabot po sa symptoms, prevention pa rin is key, no? Ang prevention is yung susi para mabuhay po na mas matagal. So pag nagkaroon po tayo ng mga exposure, wag po natin papabayaan ng basta-basta. Ayan. Kailangan ba dapat magpatingin agad-agad pagkatapos ng exposure? Yes, no? Patingin po tayo kagad. Marami pong mga animal bite centers or yung mga iba po sa mga LGU nila or local government units. Meron silang specialized center po para po sa mga rabies or mga kagat po ng mga hayop. Ayan. Pwede bang magka-rabies sa kalmot lang? Okay. Pwede. Kasi bakit po? Yung pagkalmot itself, nagkakaroon po ng exposure dun sa skin or sa balat. At kapag po nalagyan ng laway or may laway po na kasama nun ng aso or ng pusa or ng hayop, is pwede po dun pumasok. Okay. Ano yung hydrophobia? Ulitin natin. Ito yung takot o merong spasm kapag nakakita or ng tubig or umiinom ng tubig. So ito yung classic symptom kasi ng rabies. So again po, hindi lang po kasi sa anong tawag dito sa mga ibang simptomas tulad ng aerophobia or ibang mga paralysis ng katawan. Ang pinakamalaking problema kasi dito is yung hindi na po umiinom. So yung dehydration itself, yung nangyayari sa mga taong nagkakaroon po ng simptomas ng rabies. Ayan. Pwede bang magpabakuna kahit matagal na ang kagat? Okay. So, oo, hanggat wala pang simptomas. Kaya nga sabi natin, 100% preventable po siya, lalo na po kung nagkaroon kayo ng exposure. Bakit mahalaga ang mass dog vaccination? Okay. So dahil 99% ng human rabies ay mula po kasi sa aso, no? And dahil dito sa Pilipinas, mas marami po kasing asong gala na pwede po kasing mangagat, no? So again, ulitin ko po, part na rin po kasi sa etiquette or pwede nating ituro is that wag natin kasing gagalitin din yung mga aso. And if kung napansin na natin na medyo agit yung mga asong nasa karsada or pusang nasa karsada, wag po natin din masyadong gagalitin kasi nga po, again, sila po is nandyan lang naman at namumuhay lang. So kapag inadjust po natin, pwede po kasing bumalik din yan sa atin. Ayan. Ano ang tatlong pinakamahalagang tandaan? Okay. So ulitin ko po, hugasan ng mabuti,
magpabakuna at syempre obserbahan din po natin kung maoobserbahan yung hayop itself. Pero kung hindi natin maobserbahan, mas maganda pong dumiretso na tayo sa ABC or Animal Bite Centers. Ayan. So ang rabies ay isang sakit na kapag nagkaroon ng simptomas, halos wala na kasing lunas. So, pero ngunit kapag maagapan natin, 100% na maiiwasan. Kaya tandaan natin, unang-una, hugasan agad ang sugat. Sunod dito, magpabakuna sa mga animal bite centers at pabakunahan natin ang ating mga alaga, no? Mga aso, pusa at kung anong hayop man, no? Ang ating mga fur babies. At supportahan natin ang mga local government unit vaccination programs na meron talaga dito. Ayan. So, ulitin ko po, ito ang Kalusugan, Kalikasan kontra Rabies, no? Maraming salamat po at sama-sama nating pangalagaan ng ating mga alaga at komunidad para sa isang rabies-free na Pilipinas. Maraming salamat po. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas